Nasa 60% ng mga sasakyan sa bansa ang hindi raw nakarehistro sa Land Transportation Office. Dahil dyan, lalo pang pinaiigting ng LTO ang no registration, no travel policy. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Magandang umaga po, Director. Good morning, Susan. Sec, sa tala niyo po, gaano na po karami ang unregistered vehicles? Dito lang po muna tayo sa Metro Manila. Sa Metro Manila, mga 4.1 million yan. At sa buong bansa po? 24.7, Susan. Aba, napakarami, no? Ito mga hindi ito hindi mga rehistrado, sa kombinasyon ng private at mga pampasaherong sasakyan. Opo, kasama na rin po dyan yung mga government-owned vehicles. No? So, pati government vehicles, sir? Opo, kasama po dyan lahat. Lahat po ng sasakyan na kailangan i-register sa LTO, kasama po dyan. Oo. Ibig sabihin, kung may mga magko-comply dyan, dapat yung mga nasa gobyerno muna unang-una, di ba? Ano raw po yung mga dahilan kung bakit hindi pinarehistro yung mga sasakyan nila at bakit ho ito nakakalusot para makabiyahe? Paano ba nalalamang hindi rehistrado pag nahuli lang? Opo, sa ngayon kasi may konting problema po tayo. Nagka-catch up pa tayo sa plaka, no? But eventually, sa plaka, malalaman na po natin kung hindi ko nakarehistro ng tama. No? So, sa motosiklo naman, mas mahirap kasi ang laki ng hinahabol natin sa plaka sa motosiklo. No? So, ang pinaka-ginagawa po natin talaga dyan, puro checkpoints po tayo para ma-check yung mga motosiklo natin. So, doon sa checkpoint po, nahuli o nagkaroon ng mga traffic violation, nakikita doon na hindi nakarehistro o pag nagparehistro na lang, magbabayad na lang ng penalty? Hindi po, nag-outreach po tayo, nakipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay, mga LGUs, mga government agencies, no? Tapos ito nga, sa pagkakataong ito, napapaabot natin sa publiko na kailangan na po nila mag-rehistro. No? So, kadalasan po, wina-warning muna po natin yan. Pag hindi pa sumunod after the warning, doon na po natin inuhuli. It can result to impounding. No? Pag na-impound po natin, may dagdag gastos na naman yan. So, yun na yung pinakamabigat na parusa, yung pag-impound? Opo, kasi mayroong fine po yan ng 10,000 piso pag na-impound. Hindi ba dapat siguro mas taasan ho yung penalty para talagang magparehistro ho yung mga may-ari ng sasakyan? Opo, ang ating penalty po is 50%. No? Kung ang dapat babayaran nyo ay 2,000, may penalty po ng 50%, which is 1,000 ayon sa batas. No? So ganun po yun. So sabi ho natin, rehistro nila para hindi na madagdagan yung kanilang gastusin. Kasi sooner or later, malalaman po natin yan kasi it's all in the computer data po natin to, itong 24/7 million. No? At ito, trash out po natin to by region, by district, kung sino-sino to, no? We can gather the names at sulatan po natin. No? So, dahan-dahan ginagawa po natin yan per company, per agency, per municipality, nakukuha po natin yung datos. Kaya maganda ho, no? Yung isang munisipyo sa Mindanao, kusang pumunta sa amin. No? Yung kanilang mga tricycle, aminado po yung mayor na marami ho hindi ho na rehistrado. No? So, humigis lang tulong sa LTO para maglagay kami ng tao doon para madali na mag-rehistro yung mga tricycle po nila. So, yun po ginagawa natin. No? Dito sa barangay sa Quezon City, ganito rin po. No? Nag-reach out po yung barangay kapitan at tinutulungan mo natin para hindi na humahirapan ang ating mga motorista mag-rehistro. Ano ba ang mabusisi sa registration process po, ASEC? At baka dapat may baguhin para hindi ho maging mabigat sa iba yung pagpaparehistro? Yung vehicle inspection, no? Kasi yun na kaya natin ginagawa rito dahil ito sa road safety issue. No? Yung vehicle inspection ang medyo mabusisi po dyan. Kaya pag nag-outreach po kami, dala-dala ho namin lahat to para hindi na sila kailangan lumayo pa, pwede na ma-inspeksyon yung kanilang sasakyan dun mismo sa registration site. So sa tingin niyo may mga dapat po baguhin pa? Inaayos rin natin yan. No? Eventually, gusto natin online registration na. Doon na po tayo papunta.
So in fact, some of the public utility vehicles, ganun na po gagawin natin, no? Pagka-rehistro, online registration na. Hindi na po sila kailangan pumunta sa LTO para mag-rehistro pa. Sa ibang topic lang po, Asek, yun yung backlog sa license plates at driver's license. Kumusta na po? Gaano pa ho katagal maghihintay? Yung mga motorista natin, di pa ulit-ulit lang yung problema yan, di ba? Opo, dito po sa automotive, sa motor vehicle, the four-wheel vehicle, wala na po tayong backlog po dyan. In fact, pinaperfect lang po namin yung aming sistema para pag bumili ka ng sasakyan, within 7 days, dapat makuha mo na yung plaka mo at saka yung ORCR mo, sabay na ibibigay sa inyo yan. No? Meron na kaming last meeting with the dealers this December 4 para maplansya ho namin yung timeline para pag sinabi namin sa 7 araw dapat yung plaka nasa buyer na. No? Ang aming so wala na tayong backlog sa four-wheel vehicles. Ang backlog po natin talaga dito sa motorcycle. Kasi nagsisimula po tayo ng mga 13 million backlog eh. Doon tayo humahabol ng gusto. Sana ho sa lisensya naman, nasa 2, kasi nahinto yung ating supply, no? So, nahinto tayo sa 2.1 million. Nagsimula yan 2.4 million eh. Nasa 2.1 million na po tayong backlog sa ating lisensya. O sige, subaybayan na lang namin kung ano mga mangyayari pang maganda dyan sa LTO. Maraming salamat po, LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.